kampo ni Sara Duterte at lalong-lalo na si Sara Duterte, takot na dahil alam nila na hindi mananalo si Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2020. Kaya lahat ng pambubudol, lahat ng mind conditioning ginagawa nila. At kailangan nilang linisin ang pangalan ni Sara Duterte na ngayon ay tadtad ng kaso, ng anomalya, ng aligasyon, ng akusasyon na ayaw naman nilang sagutin. Akala nila forever nilang matatakasan ang kanyang mga kaso. At akala nila hanggang ngayon, malakas pa rin si Sara Duterte. Kasi tingnan ninyo, kung malakas si Sara Duterte tulad ng sinasabi nila, bakit hindi sila makapag-people power? Ilang beses na binigyan sila ng ilang pagkakataon para lusubin nila ang Malacanang, pababain si President Bongbong Marcos. Kahit na ilang ulit manawagan si Harry Roque, itong sila Topacio, sila Celis, at lahat ng mga DDS, sumisigaw ng Marcos resign. Bakit hindi nila magawa? At ano na ba ang nangyari? Doon sa signature campaign nila na kami naman tatay, parang ganun di ba? Meron silang signature campaign para daw ipakita sa ICC kung gaano sila kalakas para daw mapauwi si Rodrigo Duterte. Meron ba kayong alam kung ilang milyon na inabot yung kanilang signature campaign? So, kahit na anong panloloko ng kampo ni Sara Duterte at itong mga survey firms, wala pong naniniwala sa inyo. Mantakin nyo, gawin nilang -3 ang net trust rating ni President Bongbong Marcos. At isa pa, kailan pa tayo nagdepende sa net trust rating? Dahil kung mapapansin ninyo dahil yung pinagtutuunan nila ng pansin at gusto nilang iukil-kil sa isipan ng taong bayan, yung -3 na net trust rating. Pinalalabas nila na wala nang naniniwala kay President Bongbong Marcos at may utang pa nga dahil -3. Iilan lang ang nagsasabi na ang trust rating ni President Bongbong Marcos dyan sa SWS survey na yan ay 38%. Bakit kailangan yung mag-concentrate doon sa -3? Para syempre, may mga Pilipino na maniniwala kagad. Dahil marami naman sa atin ang walang pakialam sa politika kung ano yung nababasa nila sa social media, naririnig nila sa balita, yun na yun. Bakit iilan lang ang nagsasabi at nagpo-post sa social media na 38% ang trust rating ni President Bongbong Marcos diyan sa SWS survey na yan? Nakakapagtaka. Dahil alam nyo ba kung ilan ang trust rating ni Sara Duterte diyan sa SWS na yan? 56% ang sinasabing malaki ang tiwala at 17% ang undecided at 20% lang ang maliit ang tiwala. Sino ang maniniwala sa inyo? 56%? Majority na yan pag more than 50, di ba? Hindi na kayo kinalabutan sa kasinungalingan ninyo. Tumingin nga kayo sa paligid. Magkakaroon ng 56% ang isang vice presidente na wala namang ginawa kundi ang siraan ang kanyang bansa, ang administrasyon nito, ang presidente nito, imbis na tumulong, puro paninira. Yan ang magkakaroon ng 56% na trust rating. Nakakahiya naman kayo. O bakit hindi nyo masyadong ini-specify o pinalalaki yung 56% ni Sara Duterte? Kasi nahihiya kayo. Dahil halatang halata na hindi totoo yung 56% na yan. Walang ginawa kundi bumiyahe, walang ginawa kundi manira. Wala naman na ipapakita ang konkretong nagawa niya para sa bansa natin nitong mga nakaraang taon. And yet, 56% siya. So, para hindi sila mapahiya, nag-concentrate sila dun sa -3 na net trust rating ni President Bongbong Marcos. Tingnan nyo, lahat sila, ang mga DDS, anong pinagagagawa ngayon? Naka-concentrate sila sa paninira kay President Bongbong Marcos gamit yung -3% na yan. Nakita niyo yung post ni Mike Defensor? Nakalagay lang doon, -3. Ano naman ang sinabi ng attack dog ng mga Duterte na si Malutikia na kunwari pa daw ay hindi siya DDS? Sabi niya, dumadaos-dos ang tiwala ng tao sa Pangulo. This is a historical crisis of trust. At kapag nawala na ng tiwala ang tao, lame duck ang Pangulo. Sa inyo lang yan. Kayo-kayo lang ang may gawa niyan at kayo-kayo lang ang naniniwala dyan. Talagang sabi niya, historical crisis of trust dahil nga -3. Bakit dyan kayo mako-concentrate? Kailan pa tayo dumepende sa net trust rating? Meron naman trust rating. Nakailan si President Bongbong Marcos? 38%. At sabihin na natin, totoo yung SWS na yan?
38% si President Bongbong Marcos, 56 si Sara Duterte. Sa tingin nyo, hindi kayang habulin yan ni President Bongbong Marcos kung sakaling totoo yung SWS survey na yan. Ang naniniwala lang dyan ay ang mga DDS tulad ni Maluti Kia. Isa pa, ito naman si Harry Roque. Sabi ni Roque, -3 rating na si Bangag. Alis na kasi dyan at hayaang umupo ang plus 31. Kahit na manikluhod kayo kay President Bongbong Marcos, hindi siya aalis sa pwesto dahil kayo-kayo lang ang naniniwala dito sa intriga ninyo. Tandaan ninyo ha, Tatak Duterte po ang magtanim ng intriga dahil galing yan mismo sa bibig ni former President Rodrigo Duterte. O ayan, intriga, yan ang tatak nila. Diyan sila magaling ang magtanim ng intriga. Kaya nga umpisa pa lang nung kampanya ng 2022, naglabas na ng intriga si Digong na si Bongbong Marcos ay bangag at cocaine user. So hanggang ngayon, marami pa rin na mga DDS ang naniniwala na bangag si President Bongbong Marcos. Bangag, tingnan nyo nga kung anong ginagawa ni President Bongbong Marcos. Yan ba ang bangag? Matagal nang naratay yan. O baka matagal nang humimlay yan. Kung yan ay bangag at ganito kadami ang kanyang ginagawa. Sa totoo lang tayo, real talk lang tayo. Walang magagawa yung paninira nyo kay President Bongbong Marcos dahil kilala na namin ang mga hilatsa ninyo. Nakita nyo, may nangyari ba sa expose ni Amy Marcos na kapatid pa man din ni President Bongbong Marcos? O ano nangyari? Di ba nag-backfire sa kanya? Yung mga baho niya ang lumabas? At hindi pa yan ha, meron pang mga bahong lumalabas ngayon si Amy Marcos. Saka na natin pag-usapan yan. So walang naniwala sa kanila. Lumabas si Saldico, puro chismis, puro marites. Dahil galing na mismo kay Sara Duterte na kung puro salita lang, puro chismis lang, walang ebidensya, ibig sabihin, chismoso-chismosa lang kayo. At yan ay ang mga DDS. Puro bintang, puro akusasyon, wala namang konkretong ebidensya. So, ano nangyari kay Amy Marcos? O, bakit parang huminto na siya? Akala ko ba marami pa siyang ilalabas? Akala ko ba may mga nagte-text pa sa kanya na magpapatunay na addict si President Bongbong Marcos? Bakit tahimik siya? Tapos, dumating pa itong issue ni Ramil Madriaga. May affidavit, may sworn statement na nagbigay ng duda sa taong bayan. Tapos, 56% ang trust rating. So please, babaan nyo naman ng konti. Kung 38% si Marcos, gawin nyo man lang 40 plus, 43, 44, 56%. Nakakahiya naman sa inyo. Ginawa nyo lang sanang 70 or to 80%. Kasi kapalan din lang ng mukha ngayon eh. Lubos-lubusin nyo na. Kasi takot na takot kayong matalo si Sara Duterte sa 2028. Kaya ngayon pa lang, kailangan i-mind condition nyo na ang isipan ng taong bayan. Pero sad to say, iilan na lang po ang mapapaniwala ninyo. Okay, tingin naman tayo sa survey sa social media. Kasi yan, sinasabi nila Davao lang daw yung kanilang sinurvey dyan eh. At iilan lang ba ang sinurvey nila? 1,002? Dito po, may nagpa-survey sa social media. Galing ito kay Noypi. Sabi niya, mga boss, tayo nga magpa-survey. Kanino kayo magtitiwala at bakit? Higitan natin ang 1,200 na katao sinurvey ng SWS, mga DDS, loyalista, kakamping, dilawan at neutral, boto na. Alam nyo ba, sa lahat na nag-react, out of 11,000 na nag-react sa page na to, 10,000 may tiwala kay President Bongbong Marcos. Kay Sara Duterte, 1.2. O baka yung 1,200 na yan, yan ay yung sinurvey ng SWS. O paano yan? Kanino tayo maniniwala ngayon? Si SWS o dito sa social media? At kung makikita nyo ang mga comments, puro po Bongbong Marcos at iilan lang ang Sara Duterte. So real talk lang tayo. Kung dadaanin sa totoong survey, talo yan si Sara Duterte. At ito mga nilalabas nilang mataas si Sara Duterte sa mga survey, yan po ay pang whitewash lang para makalimutan ng tao yung issue ni Ramil Madriaga. Kaya kita nyo, nakakonsentrate sila doon sa -3 trust rating. Bakit hindi nila sabihin na ang trust rating ni President Bongbong Marcos sa SWS survey na yan ay 38%? Niloloko nyo ang taong bayan na ang katotohanan mga DDS na lang ang napapaniwala ninyo. Bakit nga kasi? Takot na takot silang matalo si Sara Duterte sa 2028. Kaya kung mapapansin niyo, meron pa bang ibang mga presidentiable sa 2028 ang ganyan kaingay?
Wala. Si Sara Duterte lang. Meron man nagpahiwatig na baka tumakbo sila tulad ni Risa Ontiveros at kung sino pa ba. Wala na eh. Bakit si Sara Duterte na sinasabi yung napakalakas at sure winner na sa 2028, bakit kayo pa ang mag-iingay? Kung sigurado kayo ang mananalo sa 2028, tahimik na lang kayo dapat. Bayaan nyo yung mga kalaban nyo mag-ingay kasi kayo, kampante na kayo ang mananalo. Hindi ba dapat ganun? Kasi sigurado kayo eh. Sure win na kayo eh. Bakit kailangan nyo mag-ingay? Bayaan nyo sila Risa Ontiveros at kung sino pa ba yung mga tatakbo. Bakit hindi kasing ingay nyo? Actually, kayo lang talaga ang maingay. So, sinyalis yan na natatakot si Sara Duterte na matalo sa 2028 dahil sa kanyang patong-patong na kaso at yung paparating pang impeachment. Malakas si Sara Duterte? Ni hindi nga kayo makapag-people power. Kung totoong malakas si Sara Duterte, matagal nang nasipa si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Kaya inyo na lang yung survey ninyo. Ituloy niyo pa rin yung pag-concentrate sa -3 ni President Bongbong Marcos. At least hindi kayo mapapaya. Dahil oras na sinabi niyong 56% ang trust rating ni Sara Duterte, mahiya naman kayo sa balat ninyo. Every time nga nasasabay kayo sa mga rally tulad nung sa INC at saka dun sa trillion peso march, nakalikom ba kayo ng ilang libong tao man lang? Wala. Tapos sasabihin nyo, ganyang kataas ang trust rating ni Sara Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.